Pinalakay ni Pastor. At gusto ko lang din susugat na tungkol sa pope talaga. Ngayon, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo na talagang totoo muna ang iglesia ay hukuman. Paglilinis, pagdidisiplina po. Kasi sa unang Pedro, alam natin ang 4:17, na binutin ni Apostol Pedro, at sinabi dito na sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung ako na sa atin, sabihin tayo na sa iglesia, inuuna ang iglesia eh. Tapos sabi niya, kung ako na sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi nagsisalima sa Ebanghelyo ng Diyos? So, dito makikita natin sa sulat ni Pedro, na meron po talagang hukuman sa tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ang iglesia. Now, yung 18, Mateo 18, gusto kong sumusunod na makaganda nito eh. May nakikita din po kasi ako dito. Dito sa Mateo 18, na binasa na po kasi kanina ni Pastor, pero ulitin ko lang po. Sabi sa 15, yung nagkasala, sabi, kung ang kapatid nagkasala laban sa iyo, ang kapatid mo ay pumarong ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Na ikaw ay siyang mag-isa, sabi. May instruction ng ating Panginoon. Pagkatapos, sabi gano'n, kung ikaw ay pakinggan, nagwagi ka. Dito sa 15, that's different from 16. I mean, verse 16 and 17. Kasi sa verse 15 po, hindi pa po umaabot sa hukom, sa kadahilan, pagka nag-iisa lang, napupunta sa nagkasala, counseling pa lang yun. Pero, kapag dumating ay, katulad sinabi ni Pastor, kung hindi ka, pinuntahan mo siya, hindi siya nakinig. Anong magiging kasunod? Doon papasok ang hukom. Paano natin patutunayan na ito'y hukom? Ibig sabihin, korte. Ang iglesia ay courtroom. Ang iglesia ay korte. Saan ang keyword natin dito? Andito, mga kapatid. Verse 16. Sino pwede magbasa? 16. Joanna. So, papasok na, kapag pag-courtroom na ito, ibig sabihin case study. Ang case study, korte na. Paano natin masasabing ito'y korte na? May keyword siya. Ano yung keyword? Witness. Kapag counseling ba, kailangan ng gawin ang witness? Korte na. Sinutin ang iglesia, korte. O, diba? Di ba sabi dyan, gano'n na nangyari, kung hindi siya nakinig, ang instruction, magdala ka na, saksi. First step, saksi. Pag tinanggit niya yung kasalanan na hindi siya nakinig sa otoridad na yun, ng hukuman, ano kasunod? Ay, pag hindi siya naniwala, dalhinan mo, iglesia. Ngayon, kapag hindi mo niya pinakinggan ang buong iglesia, nasaan ang hatol? 17, Joanna. 17. Basahin niyo. Sundan niya, verse 17. 18, 17. Verse 17. Dito sa verse 17, binaba yung hatol. Ibig sabihin, mga kapatid, sa verse 17, naandong kagad yung hatol. Hindi, ang iglesia noon, iba sa, ang iglesia noon na hukuman, ay iba po sa panahon natin. Ang panahon natin, ang korte, ay sumusunod. Sabi nga, yung piring, minsan tinatanggal yung isang mata. Tinatanggal yung isang takip.
hindi talaga nakapirig na walang kinikilingan. Dito, mga kapatid, kapag ka hindi nagpasakop sa hukuman ng Panginoon, nababa ka agad ng hatol. Ibig sabihin ko lang sa puntong ito, na ang iglesia, ang tunay na iglesia ng Diyos, pinapaira ng otoridad ng hukuman. Maniwala sa Bible yan eh. Kaso, sa panahon po natin, ito'y nawala-wala na. Kasi bakit? Pangalan pa lang ng hukom. Yung salitang hukom pa lang. Ayaw na. Alergy na. Hindi nila. Ang iglesia hindi hukuman. Ipaliwanag to eh. Si Kristo mismo ang may sabi. Direktang ang anak ng Diyos ang nagpabatid na ang iglesia ng Panginoon hukuman. At hindi lamang sa iglesia. Nagsisimula ito sa tahanan ng Panginoon. Sa bawat pamilya, nandoon yung kalagayan ito. Kaya sinabi ni Pablo, di ba, na kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, at kung ikaw ay gusto mo, luminya ka sa pagiging hukom, kailangan marunong magpasakop ang iyong sumpayan. So kung ibig sabihin ka doon, umiiral talaga ang hukom sa loob ng pagdidisiplina. Pag may mali, may hatol. Pero ang kalagayan natin doon ngayon, hindi naman gano'n eh. Kasama tayo doon, tama ba yan? Pero kung titignan talaga natin sa original, ganun po ang tunay na kalagayan nila. Kaya, naniniwala tayo, alam kong naniniwala din kayo, napapalik si Hesus Kristo, sabi niya, ang iglesia daratan niya, nakabalik sa ganung kalagayan. Amen. Tama? Kasi, ang isang iglesia na hindi pinag-iibabaw ang otoridad ng disiplina, mga kapatid, saan pupunta ang iglesia niyan? Hindi yan mahahawakan ng Panginoon. Tama? Kasi ang hahawak sa iglesia hindi pinangungunahan ng otoridad ng Panginoon, ang hahawak sila mismo sa buhay nila. Sarili nila. Yung pasya nila. Hindi nakikita yan, mga kapatid. May mga pasyang tao, ayaw nilang ipasakop yung kapasyahan nila sa pasya ng hukuman ng Diyos. Isa konti na lang ito, mga kapatid. Meron akong medyo na nawala eh. Nawala. Ano yung sinabi ko? Ayaw magpahagi. Diba? Sarili lang, Okay, let's go to Romans chapter 13. Sa Roma 13, tignan natin ang 13. Ako na lang mababasa kasi wala na po ang oras. Ako na mababasa. Simon, Sige na, masahin ko sige. 13:1. Paki-assist na. Dahil yung paki-assist na ito. Kaya sila. Kita natin dito, sinabi ni Pablo, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. That's government. Hukuman yan eh. Pero ang hukuman ito ay ayon sa pagpapahintulot ng Diyos. Hindi kasi lahat ng hukuman sa lupa natin, outside the Church of the Living God, hindi lahat garantisado eh. Pero meron talagang ipinalitaw ang Diyos na isang klase ng hukuman outside the church. Ang Diyos din ang nagpahintulot. Last time, hapon, nag-usap kami ni Pastor Dani. Hindi na Pastor eh. Sa gym, sharing kami. Doon ko nakikita na ang kulungan
ay isang paraan ng Diyos na hukuman yan. Bakit nilalagay ang tao masama yan? Para disiplinahin. Hindi! Ang habol! Di ba, hinakunan sila ng korte. Ikaw ay makukulong ng habang buhay. Sabihin nyo, yung kulong, tinanong ko muna kay Pastor sa experience, Pastor Eli. Ang kulong, ang tinanong ko, Pastor, totoo ba na ang kulong ay correct na? Correction naman. Di ba, Pastor, ano ba? Kapag ang tao, ikinagay dyan, dinidisiplina siya sa loob ng kulungan. Para mabago. Kaya makiti nga sa loob, pag pinapahira ng batas nyo, pinapalo yan. Sabi nga, tao ni Pastor, no? Tinatakalan. Pinapastog yan. Talagang, ano? Tuwi. Parang training. Oh. Kaya yun ang pinaka-training sa loob ng Ano kulungan. ba ibig sabihin nun? Narawan sa physical yun. Kasi hindi naman sila mananampalataya eh. Pero yun ina-apply sa atin bilang spiritual. May hampasan din. Amen? Sa spiritual, may bastonan din. Hindi physical. Grabe, bastonan. Mas matindi nga ng baston ng spiritual gamit. Spiritual. Mas masakit ang spiritual eh. Kaysa sa physical, di ba sabi nga, mas mabuti pa sa palibot na ng bobo, masakit ako sa sakit. Hindi ba yung masasakit spiritual yun eh? Tama. Sipin, sa iglesia ng Panginoon, may bastonan din talaga. Kapag ang mga ngaral, totoong mga ngaral, kapag sa kanyang tungkulin, kapag nagsalita yan ng may didisiplina, masakit. Tama? Masakit. Yung mga ngaral talaga, totoong mga ngaral, na malinis ang kanyang pagkalagay ng Kristo. So, dito sa 13, nilagay ng Diyos yan. Ipinapakita ng Diyos kung mayroong hukuman sa labas, inilabas ng Diyos to extend na meron talaga sa loob ng iglesia. Kaya, mga kapatid, ito talaga, nandalo siya ni Pastor. Actually, nung sinabi niya, nilabas na nag-usap din kami, sabi ko, napakagandang talata nito. Bilang ang iglesia talaga ay mayroong hukuman. Sabi ko, hindi ko na masyadong papahabain. Isang ebidensya natin na iba ang counseling, iba ang korte. Kapag korte na, case natin na. Merong saksi. Ano witness na yun? May witness na. At yun ay nangyayari sa loob ng iglesia. Yes. Sa panahon din ni Pablo, di ba? Inayos ni Pablo ang problema eh. Saan ba yan? Sa unang Korinto, 1 Corinthians. Hindi na natin babasahin ito. Alam nyo, mabigat ang pananita ng isang tunay na lingkod, katulad ni Pablo. Paano pinairan ni Pablo bilang sa hukom? At paano niya pinabilitan ng mga tao na sa loob ng hukuman? Hindi na isaayos. Ang sabi ni Pablo doon, hindi niyo pinapansin ang mga maliliit na bagay. Ibig sabihin, yung maliliit na bagay na hindi pinapansin ay nagpalala sa kanila hanggang sa lumaki. Bakit? Kapag hindi talaga pinairan ng hukuman sa loob ng iglesia, ang mga maliliit na bagay ay pupunta sa malalaki at magpukos ng problema sa church. Sa tahanan din, may hukuman ba? Di ba? Ano ba yung case na yun? Ang kaso na yun, tungkol yun sa asawa ng kanyang Tatay. tatay. Asawa ng kanyang tatay ay pinakialaman niya. First Corinthians 5. Hindi niya inalay yun. Stepmother na yun. Tama. Tama. Hindi niya inalay yun. Stepmother. Ano Correct. ginawa ng lalaking ito? Ang ginawa niya, pinakialaman niya. At yun ay nabalita sa buong iglesia. Ibig sabihin, hindi nila itinaas ang otoridad ng kapangyarihan ng iglesia. Na ang ganung bagay ay hinahatulan. Ano nangyari? Nagbulag-bulagan sila, nagtulog-tulugan ng iglesia. Sa madaling salita, nang magsalita si Pablo sa iglesia ng taga-Corinto, pinagalitan sila na, tama ba? Ano ba yung words na yun? Kayo'y palalo. At sabi, Kayo'y mga palalo. kayo yung mga palalo. At sabi, 6 ba yun? Ano, second ba yun? First? First Corinthians 5. 5:1 yun. Babasahin ko lang po. Babasahin ko pa, paliwanag ko na. Ay, bibigay ko na.
Sa kasalukuyan na balita na sa inyo'y may pakikiapit. Oh. At ang ganyang pakikiapit ay wala kahit sa mahintin. Nasa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus na lumbay upang maalis ang gitna ninyo ang gumagawa ng gawain ito. So, andun yung hatol. Meron talagang judgment doon ngayon. For the last, bago ko na ibigay kay Brother Francis, ako lang pabatid dito, nang nagalit si Pablo, hindi exempted ang mga naraldon. Dahil nang in-address si Pablo yan, kasama doon ang pastor, kasama doon ang elder,